Now let's go to the message of the Lord, and we entitled our devotion this morning, How to Overcome Challenges of Life. Kasi challenges is a part of our life as long as we are here in this world. At yung mga challenges na yan, ang nagpapakita na tayo po ay matatag, at sa bawat tagumpay ay nakikita po natin ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Ating pong nakikita ang pagsama ng ating Diyos every time we overcome those challenges. Amen? So, share nyo na po. Minsan, tinatanong natin sa ating pong sarili, no? Hindi ako makapaniwala bakit nangyari sa akin to. Nasabi nyo na ba yon? Bakit sa akin pa to nangyari? Hindi ako makapaniwala na nangyari sa buhay ko sa kabila ng marami akong mga ginagawa na kabutihan, hindi ko ina-expect to. Alam niyo, kapag ganyan po ang ating pong pananaw, ay ating pong kinikilala na tayo po'y biktima. No? When we think that way, my friend, that it seems like you cannot believe why these things happening to you, those challenges, those trials, and testings coming unto you, you are a victim if you're thinking that way. The devil wants you to live in shock. Yung bang magugulat ka na lang. Bakit ganito nangyari? Alam nyo, gusto niya na i-stop ka. Ang talagang trabaho ng kaaway ay to stop you and magkaroon ka ng hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. At ma-stack up ka dun sa analyzing what is happening, anong nangyari. Alam po ninyo mga kapatid, lahat tayo, lahat, maging ang mga hindi mananampalataya, ay nakakaranas ng pag-atake ng kaaway. Makakaranas ng mga trials, ng mga difficulties. Nakakaranas ng dumarating po yung sakit. No? Dumarating po katulad ko, may konting ubo, no? And even sudden break-up, no? Dumarating yan sa buhay natin. Or nawalan ng trabaho, nalugi ang negosyo, nangyayari po lahat yan. Ang sabi nga ng Panginoon, no? Dun sa John 16:33, in this world, you have tribulation. So meron po tayong mga tribulation dito po sa mundong ito. Meron tayong mga experiences na hindi natin inaasahan. Kaya, better to prepare yourself and strengthen yourself with the Word of God. No? So in this world, you have tribulation. John 16:33. Pinaunahan na po tayong pinaalalahanan ng ating Panginoon. Kaya kapag dumating po yung tribulation sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin, huwag tayong magtaka. Pero sa kabila po noon ay sinabi ni Lord, no? But in me, you have peace. And saan natin hahanapin ang kapayapaan kapag dumating po ang mga tribulasyon sa buhay po natin? Maybe some are going to places, unwinding po, magkaroon po sila ng, they want to take a breath and to take a rest. But peace comes from the Lord. We can only find rest, peace, and recharging or rejuvenating. Mare-rejuvenate ka, ma-strengthen ka only in the presence of the Lord. Kaya, ang susi upang tayo po ay makapag-overcome sa mga challenges sa buhay natin ay, number 1, be strong and courageous. Sabihin nga natin, be strong and courageous. Pakisulat nga po ninyo ang pangalan ninyo or pangalan ng nakikita po ninyo o kilala ninyo na parang nanlulupaypay o they almost give up or something like hindi na nila makayanan yung kanila pong mga dinadala ng mga problema. No? Parang yung iba, marami na pong dismayado sa nangyayari po sa bansa po natin. Pero alam mo ninyo, para sa akin, all things work together for good. Lahat ng nangyayari na i-expose dahil meron pong inaayos ang Panginoon. Merong pagsasaayos ang Diyos. Kaya, friend, be strong and courageous.
Pwedeng nakikita mo na meron kang kinakaharap na crisis, na kinakaharap na parang bang problema. Katulad po ni Joshua, sila po ipapasok sa lupang pangako. Pag titingnan mo po yung mga tao ni Joshua, ang mga Israelita, na wala namang karanasan sa pagkikipagdigma, wala namang karanasan sa pagkikipaglaban, pero ito, sila po'y sasalakay sa mga handang ipaglaban ang kanilang tinirikang mga lupa na ngayon ay kukunin na po nila Joshua, sabagat dito po'y lupang pangako ng Diyos sa kanila. Malalaki, alinsunod po sa mga tiktik, isa nga po dyan si Joshua na nakakita nung nagpadala si Moses ng tiktik doon po sa Kanaan, nakita nila na yung pong mga tao ron ay malalaki, no? Mga higante, pati yung mga gulay nila tsaka mga prutas nila ay mga higante rin. Ano? O yung 10 tiktik ay natakot. Instead na makita po nila yung pong mga malalaking mga prutas at malalaki pong mga bunga po ng halaman or mga gulay, at sila ay ma-excite na pumasok, sila po ay natakot sapagkat ang nakita po nila ay yung pong mga taong nakatira doon, hindi nila kayang itaboy. Kung ang titingnan nila ay yung pong kanilang sariling lakas. Mga kapatid, if we're gonna look onto our own strength, if we're gonna look onto our own way, and on ability, on power, matatakot po tayo sa laki o mga malahiganteng mga kakaharapin na mga pagsubok o kakaharapin na mga kaaway. Katulad po ng mga nakita nila Joshua. Pero ito po sabi ni Lord sa kanila, be strong and courageous. Pag sinabi ni Lord na be strong and courageous, huwag kang matatakot, huwag kang mapanghihinaan ng loob. Maging malakas ka dahil kasama mo ako. Okay? That is the command of the Lord. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Joshua chapter 1 verse 9. Ito yung napakaganda, no? The Lord is with you, the Lord your God is with you wherever you go. Can you write it down? No? Ipahayag nga po ninyo yan. I am strong, I am courageous, because the Lord my God is with me wherever I go. Come on, declare it. I'm strong, I am courageous, because the Lord my God is with me wherever I go. So, you have to see yourself, my friend, as an overcomer. Overcome your situation. Kasi ganito yan, manlulupay-pay ka at manghihina ka kung ang tingin mo sa sarili mo, biktima ka. If you look at yourself as a victim, then you are discouraged. And you have self-pity. And you have no strength to stand up. Wala ka ng lakas and courage na magpatuloy. Lalo-lalo na pag nakikita mo yung pong mga kinabukasan na parang nakakatakot, mga higante na mga problema. Kapatid, don't look at yourself as a victim, but you see yourself as a victor. See yourself as an overcomer. You are an overcomer. You are more than conqueror. Sabi ng Romans 8:37, you are more than conqueror. Why? The love of the Lord is with you. Why you conquer all of those? Because the conqueror is with you, and his name is Jesus. Why you are an overcomer? Because the Lord your God promised that He will never leave you, He will never forsake you. Ang makikipaglaban dyan ay ang Panginoon. Samahan ka ng Lord. Pag sinabing kasama ka ng Lord, hindi ikaw ang makikipaglaban. The battles is not yours. The battle is of the Lord. Kaya your battle, don't take your battle as yours, my friend. Kundi yung battle na yan ay sa Panginoon, sapagkat siya'y tumawag sa iyo. Especially when you know that He loves you. Know that God loves you. And ang taong nagmamahal, hindi ka iiwan. No? Yung taong minamahal ka, hindi ka iiwanan, kapatid. Ganon din ang Lord, lalo na, hindi ka iiwanan ng Diyos. Ipagtatanggol ka. Ang Diyos po ay
Hindi ka lang niya ipagtatanggol, talagang siyang haharap para sa iyo. That is our God. Okay, friend? See yourself as an overcomer. Be strong and courageous. And number two is this. You have to force your victory on your trial. Ibig sabihin, sa mga pagsubok sa buhay, i-force mo yung victory mo. Stand as a victor in every trials in your life. Kumbaga sa labanan, huwag mong ibabagsak o hayaang matumba ang iyong bandila. Jesus Christ is your banner. Pag sinabi mong banner, alam niyo ba na sa pakikipagdigma, ang lalo-lalo sa mga unang panahon, pag ako'y nakakapanood, yung tagahawak po ng bandila ay napaka-halaga po ang kanyang tungkulin. No? Kinakailangan yung bandila ay lagi pong nakatayo. As long as the flag is raised and stand up, ibig sabihin, they are victorious. Kaya, akala natin yung tagadala ng bandila sa labanan, ganun lang yung trabaho, hindi ho. Nakita ko sa isang labanan, no, ay natatalo po yung mga kasama nung nakahawak ng bandila. Pero alam po ninyo, ang trabaho niya, iwagayway pa rin yung bandila. Kasi yung bandila, nagpapakita habang nakawagayway yan po ay tagumpay. Kaya nga po, the Lord is our banner. The Lord is our banner. Siya ang bandila natin, siyang tagumpay natin. Ito nakita ko. Minsan tinamaan ng pana yung nakahawak ng bandila. Alam po ninyo, ayaw niyang tumumba. Kasi kapag tumumba siya, at nakita pong tumumba yung bandila, magkakaroon na po ng takot yung mga nasa likuran o yung pong mga sundalo o yung pong mga natitira pa na nakikipaglaban. Kaya ang ginawa po nung nakahawak po ng bandila na tinamaan na po, ang dami ng tama. No? Itinusok po niya at hinawakan po niya at kahit patay na siya, hindi po niya hinayaan na matumba yung kanyang bandila. At alam po ninyo, naging wakas. Habang nakatayo yung bandila, nagkakaroon ng courage. Nagkakaroon ng tapang yung mga tao. And to make the long story short, sila po'y nagwagi. So ano po ibig sabihin nun? As long as your banner is raised, no? At hindi natutumba, you are victorious. Kapatid, ang banner mo, ang bandila mo ay ang Panginoon. The Lord is your banner. So stand up. Walang sino man pwedeng makaigapi sa ating Panginoon. The Lord is your banner. Kaya, napagtagumpayan ni Lord, maging ang kamatayan. Yung pa kaya mga pagsubok lang na dumarating. Kapatid, just stay and think positive. The violent take the kingdom by force. Alam mo ninyo, ganun yan eh. Violente ang kalaban, pero dapat mas violente ka. No? Mas violente tayo to take this nation and to stand on our faith. So force your faith, force to stand in faith upon the things that happen to you. Ano man ang mangyayari sa buhay mo, ano mang mga sitwasyon na nagaganap, may mga brokenness man dyan, may mga bankruptcy, merong mga pag-iwan ng tao sa iyo, stand in faith. Okay? Don't lose hope. Force your faith upon the things that happen. They force your victory on your trial. You have to force your victory on the trials or on the testing or on the difficulties that you have. Mawala na lahat. Huwag lang yung pananampalataya mo. You stand on your faith, my friend. And as long as you stand on your faith, you are victorious. Naintindihan po ba natin? As long as you stand in your faith, as long as you have faith in Christ Jesus, pwedeng napakarami ng mga pagsubok na dumating sa iyo. Kung iisipin mo, manlulumo ka, manlulupaypay ka na, but as long as you stand on your faith, you are victorious. Glory to God. No matter what happened to you, no matter trials, no matter whatever the trials coming into you, whatever the devil is accusing you,
my friend, stand on your faith on Christ Jesus. You are victorious. And number 3 is this, confront the challenge of life with biblical instruction. Ibig sabihin po ay don't react. Stop reacting to it. Get after it. Meaning, kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos, panindigan mo. Tayuan natin. Okay? 2 Corinthians chapter 8 verse 1, now brethren, brothers and sisters, sabi, we want you to know, eto po, itong ginawa ng mga Macedonian churches ay dumating sa kanila ang kahirapan. Kinonfronta nila yung challenge ng buhay sa pamamagitan po ng biblical truth. Dumating ang kahirapan sa kanilang buhay. Hindi nila tinanggap yung kahirapan para magkaroon sila ng excuse na hindi na sila maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. So they confront the challenge of life with biblical instruction. Okay? Sabi dito, I want you to know about the grace that God has given to the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. I love that. Could you imagine, Karamihan sa mga tao kapag eto, dinigma kami, eto, binagyo kami, eto, dumaan ang crisis sa amin, eto, dumaan ang bankruptcy sa buhay namin. So wala na kaming magagawa pa, kaawaan nyo kami, Pero alam nyo, ang ginawa po ng mga Macedonian churches, they stop reacting to the situation, but they get after it. Ibig sabihin, kinonfronta nila yung challenge ng buhay nila sa pamamagitan ng instruction ng Biblia at sila po ay nagbigay. Ano po instruction ng Bible? The more you give, the more you receive. God loves a cheerful giver. Ang instruction po ng Biblia is that when you give, you will get a harvest. So, sa kabila ng kanilang kahirapan, instead na malungkot sila po'y nag-rejoice. Sa kabila ng kanilang kahirapan, instead na sila po'y ma-self-pity, sila po'y nagbigay. Kung ano po yung nasa kanila, yun na lang, sila po'y nagbigay. So they confront the challenge of life with giving. They overcome their great trial of affliction with an abundance of joy. Kapatid, pag merong kalungkotang dumarating sa iyo, i-counter mo yon. Rejoice. Sumayaw ka. Amen? Pag meron po dumarating na parang the devil is stopping you to preach the good news, to share the gospel, it seems like the devil is stopping you in what you're doing in the Lord, then pursue it. Habang pinipigilan ka, lalo mong gagawin yung para sa Panginoon. Okay? Confront trials with joy. Pakisulat nga po ninyo dyan, confront trials with joy. And they also overcame lack with generosity. So, confront lack with giving. Kapatid, yung kawalan sa buhay, huwag kang malungkot, huwag kang ma-depress na para bang hindi mo na alam gagawin mo. Komprontahin mo yung kawalan sa buhay mo sa magitan ng pagbibigay. Biblical yan. We're not saying this, para lamang po lalo kayong mawalan. Kapatid, lahat ng bagay na ibinibigay mo sa Panginoon, hindi kawalan. I tell you, this is biblical truth. That this Macedonian, they have problems. They have challenges and trials in life. But they confront their trials and afflictions with abundance of joy. Okay? And they also confront their lack, their poverty, with generosity. They confront it with giving. So, yan po, i-counter natin. Yan yung dapat gawin natin. I-counter mo. Yan ang magagawa natin how to overcome challenges. Kasi
Hindi mo ma-overcome yan kapag if you go into it, di ba? Oh, may hirap ka, you go into it na naging madamot ka lang, o di kaya naging makasarili lang, ikaw ang kaawaan. Kapatid, no. Stand up. Give. Hindi ibig sabihin na sabayan mo yung pong mga anything that you can give into God's kingdom. Nalulungkot ka? Then, rejoice. I-confront mo upang nang sa ganun yung kalungkutan mawala, kapatid. So don't go in sulok ng iyong bahay tapos magmukmok, mag-isip ng maghapon at mag-isip ng negatibo na lalo kang malulupaypay. Ito yan, kapag nag-iisip ka ng isang bagay at nalulupaypay ka, ibig sabihin, stop thinking on that. Baguhin mo kaagad yung isipan mo. Speak the word of the Lord. Speak God's promises into your life. Declare those promises of God in your life. And come into the Lord, my friend. And alam niyo, let the rivers of living water come out of you. Speak in tongues. Rejoice. Praise the Lord. Hallelujah. And number 4 is this. Remain fixed on God's word. Manatili ka sa salita ng Diyos. Karamihan kasi sa atin, maski tayong mga Kristiyano na kapag may problema, kung sino-sino tayo lumalapit na humihingi ng payo. Lalong-lalo na minsan hiningan natin ng payo, wala namang alam sa salita ng Diyos. Hindi naman ganun kalalim ang spirituality. Unang-una ninyong lapitan, kapag meron po tayong problema sa anumang bagay, yung pong alam ninyo na malalim ang spiritualidad. Yung malalim ang ugnayan sa Panginoon. Malalim ang kanyang relasyon sa Diyos. Okay? Hindi yung minsan kapag lumapit tayo sa kung sino-sino at hindi umubra, minsan ang nagiging last option natin ang Diyos. Nagiging last option natin ang word. No? So, remain fixed on God's word. Jesus could calm the storm around him because he had peace and calm within him. Magkaroon ka ng pagkalma sa ano. You cannot calm the storm if you have trouble in the inside of you. Kapatid, ang taong merong kakayanan na pahintuin ang bagyo sa kanyang paligid ay yung taong kalmado sa kanyang puso. Kalmado sa kanyang kalooban. Kaya, be at peace. You cannot say peace if you have no peace in your heart. Okay? You cannot release peace if you have no peace in your heart. Kaya sa inyong tahanan, kapag may problema kayo sa tahanan ninyo, hayaan nyo na doon lang. Ayusin ninyo at magkaroon ng kapayapaan sa inyong tahanan. At una sa inyong sarili. Kasi, hindi mo kapag meron kayong kapayapaan sa inyong puso, if you have peace in your heart, kahit ano pong bagyo o ano pong mga kagulumihan ang nangyayari sa labas, you are not affected. Hindi pwedeng makapasok yung kagulumihan sa labas if you close your mind and your ears and your eyes, no? From the things of this world. You focus on and you fix on to God's word. Kaya, fix on God's word. The word of God brings peace, my friend. Kaya sabi nga ni Pablo in 2 Corinthians 4:8, we are troubled on every side, but not distressed. Maraming troubles, maraming persecution during the time of Apostle Paul. Maraming opposition. Maraming ayaw sa kanya. Pero hindi po siya nakapokus sa mga ayaw sa kanya. Hindi po nakapokus si Paul sa mga lumalaban sa kanya. Sa mga nang-iwan sa kanya, hindi po siya nakapokus doon. Nakapokus po si Pablo sa kanyang misyon na tinanggap sa Panginoon. At hindi rin po siya nagpatinag sa mga banta ng kamatayan, banta ng kulungan. Minsan na pinakita ni Prophet Agabus, kinuha niya yung belt ni Paul, di ba? Itinali siya at pagkatapos sabi niya yung may-ari ng belt na ito ay ganito ang gagawin kung ikay magpatuloy na pupunta sa lugar na yan.
Alam niyo ang sagot ni Paul? Hindi ako natatakot. Kumbaga, hindi siya nagpatinag. Kasi kapag ikaw ngayon ay napasukan ng takot, hindi ka na makagalaw. Hindi ka na makakilos. Kapatid, in your situation, whatever challenges, remain fixed on God's Word. Though we experience every kind of pressure, we are not crushed. At times, we don't know what to do, but quitting is not an option. Minsan, hindi na natin alam ang gagawin natin sa mga buhay natin, but quitting is not an option. Hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa kinabukasan. Hindi natin alam kung ano ba ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating buhay. But quitting is not an option. We stand, remain fixed on God's Word. We believe that God is a good God and His promise will surely come into us. Pakisulat nyo ano dyan. Quitting is not an option. Sometimes we don't know what to do, but quitting is not an option. Pressure may come from the outside, but remain fixed on God's Word on the inside. You will come out of every storm, my friend. Sa anumang bagyo sa buhay, lalabas ka na matagumpay. Lilipas din yan. Lahat ng bagyo sa buhay, lilipas din yan. Katulad yan, yung nangyayari dyan sa Cagayan, sa Region 1, Region 2, lilipas din yan. Sisikat din ang araw. So again, quitting is not an option. And the last one is this. Keep planting good seed, my friend. Sa anumang pong sitwasyon sa buhay natin, in season or out of season, whatever times, anumang mga panahon sa buhay natin, anumang pinagdadaanan mo, keep planting good seeds. Ano po yung mga seed na yan? Mabubuting gawa. Okay? Word of God. Keep planting the Word of God. Keep planting, keep doing good seed. Keep giving into the ministry. Keep praying. Keep blessing people. Speak blessing to people. God will never be mocked. Ibig sabihin, what you plant will always be the very thing you harvest. Kapag tayo po'y nagtatanim ngayon, as long as you do what is good, I tell you, the harvest will come. Keep planting. Kung pwedeng, huwag kang tumingin doon sa sitwasyon katulad po ni Isaac. Pinagpala siya ng Diyos sa panahon ng crisis. Tigang ang lupa, walang ulan, pero siya po patuloy na nagtatanim. Yung nagtatanim ay meron pong aanihin. Keep planting good seed. Keep planting good works. Keep planting good attitude. Keep planting the Word of God, lalo na. No? Ang iyong lingkod ay merong mga pinagdadaanan, pero I keep planting good seeds. I keep planting and sharing the Word of God. Whatever happening, anong mangyayari sa buhay natin, we stand on faith and do what is right because God made you beautiful. You are workmanship of God. You must know who you are. Ginawa ka ng Diyos. The harvest you reap reveals the seed that you planted. Kaya anumang mga bagay na itinatanim mo ngayon, aanihin mo lahat yan. Kaya keep planting. You can change what happens to you by changing the seed you sow. Okay? Kaya kung ang itinanim natin sa mga nakaraan ay puro sama ng loob, puro negatibo, no? Alam mo ninyo, lalong-lalo na sa social media. Kung ano mga ipinopost mo dyan, babalik sa'yo yan. Okay? Kung ipinopost mo, puro mabubuti, puro salita ng Diyos, then babalik din sa'yo yan. I tell you, mga kapatid, walang nasasayang sa bawat bagay na itinatanim natin sa kaharian ng Diyos. So, keep planting. So, take courage today because Jesus has overcome the world. You have overcome also the world. As He is, so are we in this world. Hindi niya sinabi na as He is, so are we in this coming world. No, in this present world. So you will no longer be a victim of life. Hindi ka biktima, kapatid. You are a victor. You have overcome life because you have the peace of God in you.
Okay? Pakisulat nga ninyo yan. I am not a victim, I am a victor. I am more than conqueror. I am not a victim, I am a victor, I am more than conqueror. Just force your faith upon the things that happen to you. Kasi ang talagang tinitira ng kaaway, binabanatan ng kaaway para manghina at mawala ay yung pananampalataya mo. The devil is always attacking your faith. Whatever things happening to you, it might be in relationship, in family, in finances, in your body, or sickness, whatever it is, no? Ang inaatake niyan, pananampalataya mo. Kasi ang pananampalataya ay merong kapangyarihan para ayusin ang lahat ng sitwasyon ng buhay mo. As long as you stand on faith, you have no problem. You are victorious. So, again, confront trials with joy and develop peace within you by believing God's word. You have the peace of the Lord in your heart when you remain fixed in the word of God. No matter what is happening on the outside, you have the power to change your future by the seed you sow. So what happened to you will transform by what happened in the inside of you. Mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat, you have a transformed life in the inside. And you have to focus in the inside of you. And if you have peace in the inside of you, no matter troubles, no matter difficulties or trials or what is happening in the outside, you cannot be affected. Pero sa pamamagitan ng kapayapaan, dahil ang prinsipe ng kapayapaan ay nasa sa iyo, you can affect people by having peace. And you can stop the storm in your life if you have peace in your heart. Hallelujah. Again, you have the power to stop the storm when you know and you understand that you have the peace in the inside of you. So remain at peace in your heart, my friend, whatever difficulties in your life. Father, thank you so much for giving us understanding about how to overcome challenges in our life. Thank you. You are our victory, Lord. Your love in us is our victory. Your word is our peace and the faith, oh God, that we have coming from you because of hearing your word, we are more than victorious. We are more than conqueror, Lord. I speak blessing to everyone listening today in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, everyone, and God bless you all. If God is touching your heart to be partner with us in sharing the gospel, you can send any amount of love support. Nandiyan po ang ating CP number. Yan po ang GCash number natin.